Mga master, kasunod po ng revocation ni DepEd ng accreditation ng Manila Teachers Savings and Loan Association ay marami po pa rin ang mga tanong sa ngayon kung related po ba itong MTSLA sa MTMAS at kung ano po ang mangyayari sa MTMAS na mga borrowers, especially po sa kanila pong mga savings. Matapos po na natanggal ito pong accreditation ng MTSLA ay parang marami na rin ang nagwo-worry sa mga borrowers and members ng MTMAS. Kagabi po ay nagpadala tayo ng email sa DepEd, wala naman pong reply hanggang sa kasalukuyan po. At isa pa po ay hindi naman po nabanggit doon po sa DepEd Order number 5 Series of 2023 ang tungkol sa MTMAS. Tanging Manila Teachers Savings and Loans Association po ang binabanggit na siya pong tanggal sa accredited PLIs ng DepEd. Sa ngayon mga master ay ito po yung ating alam. Mayroon pong separate accreditation, ito pong MTMAS at ang MTSLA. So mayroon pong approved na accreditation si DepEd doon sa Manila Teachers Savings and Loans Association at meron din po siyang nakikita natin na approved accreditation ng Manila Teachers Mutual Aid System or MTMAS. So dahil magkaiba po yung mga accreditation ng dalawang ito, so pwede pong sabihin na magkaiba silang institusyon. Ang problema lang din kasi may mga reklamo po tayo natatanggap na may mga teachers na wala ng loan doon sa MTMAS pero ayaw ibigay yung kanilang savings dahil mayroon pa sila account doon sa MTSLA o kaya ay naging co-maker sila doon sa MTSLA, which is dapat po hindi ganoon kasi separate entity sila at may separate accreditation. Yun nga po yung problema. At sa ngayon po kasi palagi po nating tinatanong kung ano ba talaga yung relationship ng dalawang ito at bakit palagi magkaugnay yung kanila pong mga transactions at hindi pwedeng matanggal o mabayaran o kaya ay ma-withdraw yung inyo pong savings mula sa isa kung mayroon pang existing account o co-maker ka doon naman po sa kabila. Kahit nga po itong dalawa ay mayroon pong separate na mga accreditation na pwede po nating isipin na magkaiba silang entities. Pero may nakita po tayo mga master doon po sa accreditation ng DepEd sa kanila dito po sa pag-offer ng 5 years na term ng loan. Mayroon po kasing approval ang DepEd para sa MTSLA at mayroon din po siyang approval para po sa MTMAS para ang dalawang ito ay magkapag-offer ng up to 5 years term ng loan. Kaya ito po yung ating napansin mga master ha, yung President and CEO ng Manila Teachers Savings and Loans Association ay siya rin pong Vice President and COO ng Manila Teachers Mutual Aid System. So isang tao po, Presidente at CEO ng Manila Teachers Savings and Loans, the same time Vice President and COO naman at Chief Operating Officer ng Manila Teachers Mutual Aid System. Kaya siguro ay parang related talaga itong dalawang ito maliban na lamang sa kanilang pangalan na pareho pong Manila Teachers, pero yung mga loan accounts sa isa ay pwede pong o mga savings account sa isa ay hinuhold dahil mayroon pang utang sa kabila. So kaya siguro ganun po yung sitwasyon. So masyado pong nababahala itong mga borrowers and especially mga members po na mayroon pong monthly deduction para sa savings dito sa dalawang institutions na ito. Doon po sa Manila Teachers Savings and Loans ay malinaw naman po na binanggit sa DepEd order na binibigyan lamang ng 3 buwan yung deduction para po dito sa kanilang MAS. Ito po I guess ito pong 200 or sa 50 depende po. Hindi po ko familiar kung saan po doon. Para po sa MAS nila ay binibigyan lang ng 3 months or pwede rin na ipadelete ng isa pong DepEd personnel yung deduction sa MAS kahit hindi pa po aabot ng 3 months. Tapos yung mga may loan sa MTSLA, patuloy yung deduction until such time na ma-fully paid yung loan o kaya ay matatapos yung
termination date. So patuloy yung deduction at babayaran pa rin po ng DepEd. Doon po magre-remit sa MTSLA. So yung problema lamang ngayon ay ito pong mga concerns ng mga borrowers din ng MTMAS na pwede naman po natin i-interpret na magkaiba silang institusyon, hindi apektado yung MTMAS, pero since parang may connection pa talaga yung sa dalawa. So kaya marami pong mga haka-haka kung ano talaga yung magiging kalagayan ng mga savings doon po sa Manila Teachers Mutual Aid System or MTMAS. Isa rin po sa mga naging tanong ay tungkol naman po doon sa savings nila sa MTSLA. Kung ito po ba ay pwede na nilang i-withdraw. Ang binabanggit po doon sa DepEd Order number 5 ay tungkol po sa paghinto ng mga loan offers ng MTSLA para sa mga DepEd personnel. Hindi naman po nabanggit doon yung tungkol naman sa savings ninyo doon po sa kanila. Kasi para pong mananatiling magpatuloy yung operation pero hindi na sila bibigyan ng authority ng DepEd na magpautang para sa kanya po mga personnel na through salary deduction ang monthly amortization. So since magpapatuloy yung MTSLA, so ang mangyayari nito, pwede pong hindi pa rin nila i-release yung inyong pong savings. Di po ba? Especially kung meron pa po kayong loan account doon po sa kanila. So siguro kung kayo na naman po yung mag-uusap nito pong MTSLA at nito pong mga borrowers, kung pwede ba na ma-offset na lamang yun pong inyong savings doon sa balance sa inyong pong loan para at least matatapos na po yung salary deduction doon po sa MTSLA. So as to the actual operation naman po ng MTSLA, hindi naman po ito within the power of DepEd. Kasi kung patuloy silang mag-operate kahit meron pong revocation from the BSP, hindi na po ito covered ng power ni DepEd kasi yung sa kay DepEd lamang yung kanya pong ugnayan with MTSLA. Yun po accreditation niya na binigay para mabigyan ng chance na makapagpautang sa mga DepEd personnel. So hinihintay pa rin po natin mga master kung ano po yung magiging reply ng DepEd doon po sa ating email at kung meron po ba magiging ilalabas na mga impormasyon tungkol po dito sa MTSLA at sa MTMAS. Pero sa ngayon mga master, ang atin pong sigurado, meron po silang magkaiba na accreditation. So ibig sabihin nito ay separate yung approval ni DepEd for MTSLA at para kay MTMAS. So dahil na-revoke yung accreditation kang MTSLA, hindi naman po na-revoke yung accreditation kay MTMAS.